So ayun banateros mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at ito pag-usapan po nating ito ngayon na ex-PNP chief na tumatanggap umano ng suhol mula kay Alice Go. So eto na nga Sen De La Rosa, baka mamaya may lalabas na script dyan na ako yung former PNP chief na tumatanggap sa'yo ng pera. Alam nyo, medyo traumatized na si medyo natotrauma na si Senator Bato dahil nga alam naman natin na lahat ng mga nangyayari ngayon, yung kahit yung kay Alice Go na yan, talagang mapapaisip ka na ang magiging dulo nito ay para lang masiraan si PRRD or si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At nga alam naman natin na isa si Senator Bato de la Rosa sa nais pabagsakin or sirain ng mga anti-Duterte dahil alam naman natin na si Senator Bato de la Rosa ay isa sa mga lehitimong supporters 100% ng mga Duterte. So ngayon, eto nga parang medyo na si advance na mag-isip si Senator Bato de la Rosa. Ano na talaga, parang baka mamaya nga naman sabihin biglang ito lang yung masaklap po dito, napapansin ko sa mga ganito, lalo dito sa kaso ni Mayor Alice Go, kapag may inilabas, kung sakali man magiging advance na rin ako, kung sakali man na sabihin, kasi pwede talaga mangyari ito sabihin ko sa inyo bago natin play yung video, pwede napakadali lang sabihin ni Mayor Alice Go na ang pinaka-boss nila sa Pogo ay si Duterte. Pwede nilang agad sabihin niya kung sakali man na etong si Alice Go, Mayor Alice Go, ay mabulungan ito na, oy, sige ganito, absuelto ka sa lahat ng ipinaparatang sa'yo. Hindi ka na namin guguluhin, magiging malaya ka na, pero ang gagawin mo ay ididiin mo lang ang Duterte na sila ang pinuno ng Pogo dito sa Pilipinas. Pwedeng mangyari yun Kaya nga minsan napapaisip ako, hindi kaya scripted na lang tong kay Mayor Alice Go. Kasi kung iisipin nyo, medyo may pagka parang na-awkward na ako sa mga nangyayari. Biro mo, saan ka nakita na hinuli ka na pero masaya ka pa. Diba? Nag-picture pa kayo. Parang yung nangyayari dito kay Mayor Alice Go, parang isa na lang malaking propaganda. Parang isang drama na lang na kailanman, parang isang pelikula or isang drama na kailanman na hindi wala talagang katotohanan, kundi ay palabas lamang. Kaya talagang napapaisip din ako dito sa issue ni Mayor Alice Go kasi napakadali lang yun Napakadali lang sabihin na amalay natin, 'di ba? Alam naman natin ang gawain ng mga anti-Duterte, So hindi na natin babanggitin kung sino-sino yan. Alam nyo naman na kung sino-sino yung mga yan. So maaari nila talagang pwedeng sabihin nila na, oy, ganito. Ganito yung papalabasin natin Yung ang magiging punot dulo ng isyung ito ay si Duterte. Ang masama ho dito pag sinabi ni Mayor Alice Go yun, napapansin ko pag may sinisiwalat na pangalan si Mayor Alice Go, hindi na kinu-question, kundi pinapaniwalaan agad. Yun ang masaklap dito, pinapaniwalaan agad at hindi man lang iniimbestigahan kung baka mamaya ginagawa lang ni Mayor Alice Go to para maabsuelto siya, para hindi siya makulong or hindi siya madiin dito sa kasong ito, Kaya kayo mga makakapanood nitong video na to, wag po kayo basta-basta magpapaniwala. Pwede kasi talagang mangyari. So ito yung video na yon kung saan ay itong si Senator Bato de la Rosa ay parang naging talagang na-trauma na. Ayan may kita nyo dyan ayan Sen De La Rosa, baka mamaya may lalabas na script dyan na ako yung former PNP chief na tumatanggap sa'yo ng pera
Oh, so ito play natin. Na mayroon daw mataas na BI official na tumanggap ng 200 million para patakasin si Guo Huaping. Morning, Madam Chair. Actually, ma'am, we haven't confirmed yet kung talagang may mga usap-usapan po within the intelligence community. Pero wala pa pong confirmation, ma'am, kung may mga witnesses na mayroon talagang nabigyan. At yun yung usap-usapan ngayon. They're still validating it, ma'am. Ano pa po yung usap-usapan bukod sa general detail na yon na 200M to a high BI official? Meron pa bang ibang mga di umanong sinuhulan? Meron pa bang additional amounts na pinag-uusapan? May pinag-uusapan na sa border immigration. Hindi ko lang alam, ma'am, yung exact amount, including PNP officials. Pero hindi ko pa rin confirm yun. Kasi si outside of the loop lately, ma'am, because we're busy right now helping the law enforcement agencies running after the illegal pogos in the countryside or in the provinces. Ano alin pong PNP units ang binabanggit sa usap-usapan? Hindi PNP unit, ma'am, personalities. PNP personalities. Sino-sino po? I think Ako, delikado. Baka si Senator Bato na nga to. it was mentioned the former chief PNP. Which one? I don't know, ma'am, but former chief PNP daw. Wow. Yan na nga ba? Alright, Salamat General Villanueva. Sino pong resource person ng PNP dito? Yes, sir. General Takaka. So we've heard a few of the agencies so far saying nagkukondukt po sila ng internal investigation sa kanila ring mga hanay. Narinig niyo or sa sariling Intel Directorate at units ng PNP, meron din po bang ganitong mga impormasyon, ganitong mga hundreds of millions of pesos in di umano mga bribe amount sa mga matataas na officials sa PI. Ano na yun, nababanggit pati isang dating PNP chief pa. Sa inyo pong investigasyon, ano bang lumalabas, General? Good afternoon, Madam Chair. For the part po ng PNP, so far wala po kaming report with regards po kung may mga nasuhulan na PNP personnel. But despite ito po ay yung aming pong intelligence community ay tuloy-tuloy po kanilang pag-coordinate sa ibang agencies para malaman kung may mga PNP personnel na involved, then we will file the necessary case po kung may mga evidence po aming makukuha. General, I'm almost disappointed. Dahil sa isang naunang hearing, kayo ang naunang institusyon na nakaalam na nakatakas na sa bansa si Guo Huaping. Kayo lang yung nagsabi, August 14 pa lang alam nyo na. At August 15 sinabihan nyo ang BI. Whereas all the other agencies then said August 19 lang daw nila nalaman nung nag-manifestation ako. Na parang sa Senado umaasa ng Intel ang ating Yung ngayon, parang nag-i-improve na si Ontiveros, ha? Hindi na siya puro basa ng script, ha? Oh no, iwanan siya binabasa ngayon. Ayos yan, ha? Ayos yan, Ma'am Risa, ha? Umi-improve tayo, di ka na puro basa. Agencies. I cannot believe it and I don't want to believe it. Kasi pag ganun talaga ang state of Intel natin, kawawa tayo sa mga susunod na panahon. So sir, earlier the PNP resource person in an earlier hearing also said, may internal investigation kayong ginagawa. Wala pa bang bunga yun? Especially about a very important issue like corruption of high officials within the organization. Yes, ma'am, yung report sa amin na nakatakas si Alice po is coming from the Interpol po, ma'am. So yun po yung naging information po namin coming from the Interpol po na nakuha po natin. Then yung sa mga allegations po na is ongoing naman po, ma'am, yung aming investigation. Yes, sir, pero more than a month ago yung August 14 na input ng Interpol. So really I'm shocked. And PNP widow ko ako, alam nyo naman. So may expectation ako
sa National Police natin. Well, thank you, General, but PNP has to come back with more than that sa committee nito. Kami, ginagawa namin yung aming trabaho in terms of investigation, in aid of legislation, but patapos na rin po kami. Step up na dapat talaga ang law enforcement. Salamat, General. Balik lang, General Villanueva. You mentioned a former chief PNP. Mula sa intel nyo, anong klaseng tulong, aid o assistance ang pinrovide ng taong ito? I don't know the exact anong provide na support. Basta yun lang naman na nabanggit sa amin, sir, but hindi pa na-confirm yan, ma'am, kung talagang nagbigay or binigyan or tinanggap or may witnesses. Yun lang po ang naririnig namin sa intelligence community, but I'm out of the loop po kasi lately, ma'am, hindi ko din ma-confirm yan, ma'am. I understand, General, pero just to be clear, bahagi ng usap-usapan sa Intel community na a former chief PNP ay on the take kay Guo Huaping. Tama po? Yes, ma'am, pero hindi ko din ma-certain yan, ma'am, kung kanino galing yung report, ma'am. Senator Bato, pasok na. Just parang rumors lang within the intelligence. Pasok na. They are validating it right now. I even went to Nika last week, but there's no information about it, ma'am. Salamat, General. That's all well noted. Merong sinabi si former, I say General, wala pa ako dito kaya, General Villanueva. Retired General Villanueva, na meron daw isang former chief PNP receiving a monthly payroll from you. Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP. Tama. Yun na nga. Hindi, may punto dito si Senator Bato de la Rosa kasi former din siya. No, former PNP chief. Okay, tuloy natin. Baka mamaya, merong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Yan narinig nyo na ha. Kasi alam nyo, kahit kami din na mga banateros, medyo advanced na rin kami mag-isip eh. Mahirap na nga kasi ngayon. Alam nyo, yung mga nangyayari, lalong-lalo na dito kay sa Pogo na to, na alam naman natin na isa din to sa mga way na para or isa rin tong daan para masiraan ng mga Duterte. No, maaaring pwedeng mangyari, pero at least dito nalinaw na agad ni Senator Bato de la Rosa. Ang hirap naman din kasi ng ganito. Biruin mo isang dating former PNP chief, 'di ba? Ang binigyan di umano ni Mayor Alice Goon ng 200 million para lang makatakas ito. Mahirap na. Baka sabihin na naman si Senator Bato po 'yun. Paktay na, di si Senator Bato, wala namang kamuang-muang ay alam naman natin na yung Pogo ay kinokonek nga sa Duterte. So itong nangyayari kay Mayor Alice Goon, kinokonek pa rin to sa Pogo, na ikinokonek naman sa mga Duterte. So si Senator Bato de la Rosa ay isa sa pinakamalapit sa mga Duterte. Diba? Kaya talagang mapapaisip si Senator Bato de la Rosa, anak ng teteng, baka ako na ituro nitong hype na to Gago! Kaya iunahan ko na at least nasa camera at maraming nakakarinig. Na hindi ako ito former PNP chief mahirap na. So maganda yung ginawa ni Senator Bato de la Rosa dito. Sigurado ka? Sigurado po. Kilala mo ba ako? Nakita ko po kayo in person nung andito na po sa Senate po. Before that, nag-meet ba tayo in person? Never po. Sigurado ka? Sigurado po. Selfie. May selfie ka sa akin? Ay, Senator Bato, para iba yung ibig mo sabihin Sino may mahilig mag-selfie kay Mayor Alice Guo? Sino ba yun?
Parang may ibig sabihin si Senator Bato de la Rosa, parang may mga dati, may mga kumalat, may mga kumalat na mga selfie gusto niya pakita ba natin? Mapakita pa ba natin yung mga selfie ng mga nag-viral na yon? Nandun si Ate Aimee, si Manong Bongit, si Manong Tamba, at marami pang ibang mga politiko. Gago! Ngayon, ang wala lang doon ay yun pa nga, isa pa sa na doon, yung picture ni PRRD at ni Mayor Alice Goo na di umano ay tinulungan ni PRRD itong si Mayor Alice Goo na anong pangangampanya bilang mayor noon sa pangangampanya noon sa pagtakbo niya bilang mayor sa Tarlac ba? Basta yun na yun. Baka mamaya nga naman may lumabas na naman na picture dyan. Asahan mo na, Senator Bato de la Rosa, may mag-aano na naman sa'yo. Talagang gagawa na naman to ng butas ng mga, lalo na yung mga tanso dugyot vlogger. Sila Cash Jarrett, tsaka sila Chris Ulul, tsaka si Mike Ube. Talagang gagawan nila ng kwento yan para para may pang bulag na naman sila sa taong bayan, sa mga uto-uto nilang mga viewers. Gago! Senator Bato de la Rosa, asahan mo na, saglit na lang ang edited ngayon. Pwedeng yung ulo ni Bongit tanggalin tapos ipalit yung ulo mo. Gago! Senator Bato, kaya medyo okay din to para sa akin. Okay itong ginawa ni Senator Bato de la Rosa. At least ay nilinaw niya sa harap niya mismo si Mayor Alice Goo. Mamaya kasi pwedeng mangyari yun na nga rin yung kinakatakot namin. Hindi naman totaling kinakatakot. Yan yung palaging pumapasok sa isip namin na hindi ka pwedeng baka mamaya anuhin to si Mayor Alice Goo, gipitin to ng gipitin at bandang huli sabihin mo lang, oy ganito, sabihin mo basta pinakadulo nito si Duterte, si PRRD. Siya yung ulo ng pogo dito sa Pilipinas. Ganun ang gawin mo tapos absuelto ka na. Wala na kayong wala ka ng kaso, malaya ka na, mag-mayor ka na ulit. Gago! Ganun kasi yung mangyari talaga. Sorry po sorry sa mga sana naintindihan nyo ng maayos. Pwede ho doon mangyari. Dahil alam naman na natin ngayon ang kalakaran sa politiko, sa politics world ngayon dito sa Pilipinas. Politic issue. Diba? Maraming maraming kababalaghan silang nagagawa. Yung tama, nagagawa nilang mali. Yung mali, nagagawa nilang tama. At yung baluktot na daanan, kaya nilang ituwid yan. O yung tuwid na daanan, kaya nilang baluktutin yan. Gago! Ngayon yung nangyayari ngayon. Kaya talaga tayo, dapat maging advance na tayo at maging handa na tayo. Kaya kami, na mga banatero, sinahanda na namin kayo sa ganitong maaring mangyari na pwedeng mangyari din at pwedeng ipagawa sa kanya dahil sa panggigipit. Sobra na yung, hindi sa totoo lang, naaawa na rin ako kay Mayor Alice Goo bukod sa napakaganda niya. Naawa na rin ako dahil kung talagang may paglabag sa batas natin si Mayor Alice Goo, edi kasuhan siya at ikulong. Pagdusahan niya yung ginawa niyang krimen or ginawa niyang paglabag sa batas dito sa Pilipinas. So, diba? Ganun lang kasimple. Ang napapangitan ako sa nangyayari is talagang alam mo yun, talagang wala na, bulgar, talaga ultimong sa magulang niya, ultimong tawag dito, ultimong sa magulang niya na ampon lang siya, na hindi niya alam nanay niya, gito ganyan, nabunyag na hindi, yung isa sa mga pinaka tinatago-tago ng ni Mayor Alice Goo. So isa yun sa mga tinatago talaga na sikreto. So ngayon nabunyag na, wala na, parang na ngayon parang isang saging na naapakan mo, labas ang atay. Ang labas na ang lahat ng tsaka yun na, sa madaling salita, isirang-sira na ang pagkatao ni Mayor Alice Goo. Ako, hindi rin ako pabor sa Pogo, hindi ako pabor yan dahil sugal po yan, ha?
hindi ko kinakampihan yan, no? Hindi ko kinakampihan yan dahil sugal yan. Ayaw ko rin yan dahil marami rin nag-aalok sa akin ng mga katulad yung 1xBet, Pilco, yung mga sugal na nakikita nyo sa mga vlogger ngayon ng mga sikat na influencer ay pinopromote nila yung mga sugal kasi malaki din naman din ang bayad doon. Ako, inoperan ako na 30,000 per month doon sa 1xBet na yun, diba? O magkano rin, sayang din yung 30,000 na yun. Halos isang buwan na sahod ko rin yun sa YouTube. O, diba? Pero tinanggihan ko dahil ayaw ko nga sa sugal. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, against din ako sa Pogo. Ayaw ko ng Pogo na yan. Pero medyo may hindi na tama sa ginagawa dito sa kay Mayor Alice Go. At ayun, ang kinakatakot pa namin baka mamaya bandang huli ituro na lang bigla ni Mayor Alice Go na ang kanyang pinunor, kanilang pinaka utak ng tawag dito ng Pogo sa Pilipinas ay si PRRD. Wag naman sana mangyari pero ngayon inuunahan na namin kayo. At least alam nyo na no? Ito pa, alam naman natin kung sino yung kamakailan lang na may naglabas, may lumabas, may nagtrending na picture na may yung mga big boss ng Pogo ay kasama ni Tutut. Gago! No, alam naman natin. So, yun na lang yung isa sa mga pagbasihan natin. So, tuloy pa natin to. LCIC wala po. Kahit nag-cruise mo lang tayo sa isang mall, nakita mo ako. Hindi mo ko nakita sa isang mall? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Siguro ko lang dahil baka mamaya may lalabas na script dyan na ako yung former chief PNP na tumatanggap sa iyo ng pera. Tama naman. Laruin ko lang ito. So, General Gonzales, pwede malaman from you kung sino yung former chief PNP na sinasabi nyo na tumatanggap ng monthly payroll from Alice Go. Your Honor, I don't have any confirmation, but I'm sure you're not the one. I think so. Thank you. If I'm not the one. Yun lang. Siniguro ka. Thank you, General Villanueva. Thank you for that information. Alice Go. Marami akong question, Madam Chair, pero baka. So ito, putulin natin dito tayo sa isang video ni Senator Bato de la Rosa. Ito, yung about sa hair follicle test. Dito natin hanapin. Saan yan? Dito natin hanapin yan. Nandito rin yan. Nandito ba yan? Ito pala. I-switch natin. Ito. Tawang-tawa ako dito eh. Ito, napag-usapan lamang to Tawang-tawa ako dito sa balitang to. Sabi niya kasi, ang katanungan ni Senator Bato de la Rosa, pwede ba yan sa kalbo? Sen de la Rosa sa PDEA, pwede bang magpa-hair follicle drug test ang mga kalbo? So ito po, panoorin natin. Saan ni Senador Ronald de la Rosa ang PDEA kung sino ang mga qualified magpa-drug test sa pamamagitan ng buhok? Tanong pa ni Senator Bato, pwede raw bang sumailalim sa hair follicle test ang mga gaya niyang kalbo? Narito ang aking report. Sa pagsalang kanina ng Dangerous Drugs or DDE at ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa budget hearing ng Senado, inusisa ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang PDEA tungkol sa hair follicle test na isa sa mga paraan para malaman kung positibo sa tuki ng isang individual. Ayon kay PDEA Chief Regino Lazo, kailangan hindi pa nagugupitan ng buhok ang taong sa ilalim sa naturang test. Ang problema po sa hair follicle test, pag ginupit ko na yung buhok ko, wala ka na, zero na. Tanong naman ulit ng Senador, Hindi ako, kalbo ako. Hindi ako qualified mag-hair follicle test. Last year. Pag sinabing hair, sir, hair lang sa ulo? Yes, sir. Baka pwede yung hair sa ilong, hair sa... Pwede. Paano kung sinave nyo, sir? Kasi once na pinutol mo yung buhok mo, wala nang certain traces doon. Ba yun? Inusisa rin ni De La Rosa kung gaano kay epektibo ang hair follicle test. Sagot ng PDEA. Kaya nitong madetect ang paggamit ng droga sa nakalipas na 70 araw. Matapos ang pag-usisang yan sa PDEA, nagalit naman si De La Rosa sa mga taga-Department of Budget and Management o DBM. Ganun pala yun, no? Ibig sabihin, pag sinave mo na, pag nag-ahit ka na,
hindi na madedetect. Totoo ba yun? Parang hindi yata totoo yun Pero pwede, ang kinaganda rito, pwede naman, so halimbawa, kung sakali man, nagpakalbo si Bongit, hindi na pala siya madedetect. Tapos, ayun din naman pala, pwede daw dito, tututusin, mas maganda nga dito sa buhok sa ilong. Kasi pag sa buhok sa ilong, dun sinisinghot yung ginagano, no? Kaya dun yung mismong daanan, kaya mas mabilis sigurong mas mabilis sigurong matitis doon pag doon yung buhok sa ilong mismo, no? Grabe, ganun pala yun. Ganun pala yung dyan, pag sa hair follicle test. Yung mga addict dyan, yung mga politiko na yung mga kalbo, ligtas pala. Gago! Yung mga politikong kalbo na addict, mayor, congressman, senador, sino pa ba? Mga vice mayor, tagawad, kapitan, mga congressman, ligtas pala kayo pag kalbo kayo. Gago! Ewan ko lang hindi ko lang sure kung totoo yun na ganun pala. Pag nagpa-hair follicle test ka, magpaka ka lang. Hindi na daw madedetect. Ewan ko lang. Tsaka bakit PIDEA ang nagsabi? Bakit PIDEA ang... di ba dapat yung ang nagkukwento niyan? Nag-i-explain? Mas papaniwalaan natin yun yung doktor na ano ba tawag doon yung mga sa mga hair follicle test na yun, yung mga nagtitest niyan, dapat ang in-interview mo. Senator Bato de la Rosa. Hindi yung PIDEA. Ano bang alam ng PIDEA dyan? Gago! Sila ba yung nagtitest niyan? Hindi ko alam i-comment nyo na lang po dyan sa baba. So yun, no? Hanggang dito na lang yung video na to. Anong masasabi nyo sa napanood, ni-reaction na natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Papindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So yun, ayan. Please no skip ads yan. At sa mga nais mag-join sa aking join button, click nyo lang dyan sa napakalaking tulong po niyan sa inyong sa aking YouTube channel bilang isa kayo po ay lehitimong fans ng aking or ng ating isa na kayo sa kabilang sa ating community dito sa Banateros DJ Guevara TV. So yun, hanggang dito lang yung video natin. Maraming salamat. Ingat kayo palaging. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.